Babae, iniwan ng asawa dahil hirap itong magkaanak. Paglipas ng 7 taon sa isang engranding party, nagulantang siya nang ipakilala ng bilyonaryo ang asawa at anak nito, walang iba kundi ang iniwan niyang asawa. Buong akala ni Clea ay kaligayahan ang mararanasan niya sa piling ni Marco, pero hindi iyon nangyari. 1 linggo lamang nitong pinatikim sa kanya ang langit. Dahil sa mga sumunod na araw ay puro pasakit at paghihirap na ang naranasan niya sa piling nito. Hanggang sa isang araw, nagising na lamang siya na iniwan na siya nito nang walang paalam. Naalaman niya sa mga kaibigan nito na may babae itong kinalolokohan at binabahay na. Upang makumpirma kung totoo nga ang balitang nakarating sa kanya, hinanap niya kung saan nakatira ang asawa. Halos kapusin siya sa paghinga nang makita mismo ng 2 mata niya na may iba na nga ito at ang masaklap ay buntis na ang babae. Sa labis na sakit, tinangka ni Clea na tumalon sa tulay, ngunit isang gwapong lalaki ang pumigil sa kanyang balak na gawin. "Bakit mo ba ako pinipigil? Sino ka ba?" "Isang kaibigan na nagmamalasakit. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Masarap mabuhay dito sa mundong ibabaw." "Wala nang saysay ang mabuhay dito sa mundo. Iniwan at ipinagpalit na ako ng asawa ko sa ibang babae dahil inutil ako. Wala akong kakayahan na magkaroon ng anak." Nagkakilala sina Clea at Marco sa isang company outing. Naging magkaibigan sila hanggang sa niligawan siya nito at nauwi sa pagpapakasal. Mabait naman si Marco. Iyon nga lang, ang dami pala nitong bisyo na hindi alam ni Clea. Malakas itong mag-inom ng alak, magsugal, at higit sa lahat, mambabae. "Ikaw naman kasi, Clea. Kakikilala mo pa lang kay Marco, pumayag ka na kaagad na magpakasal." Paninisi ng kanyang pinsan. "Mahal ko si Marco at mahal niya ako. Alam ko, sa oras na magkaroon kami ng anak magbabago din siya." "Ay nako, sana nga." Ngunit habang tumatagal silang nagsasama, ay lalong lumalala ang kanyang asawa. Minsan, hindi na niya alam kung saan ito hahagilapin. "Saan ka na naman nagpunta, Marco? Maghapon at magdamag kitang tinatawagan pero di mo naman sinasagot ang mga tawag ko." "Galing lang ako sa mga kaibigan ko. Gusto ko lang mag-enjoy na kasama sila." "Teka nga muna, bakit ba galit na galit ka?" "Paanong hindi ako magagalit? May asawang tao nga ako pero hindi naman mahagilap. Marco naman, bawas-bawasan mo naman ang barkada. May asawa ka na. Magseryoso ka na sa buhay. Hindi yung sarili mo lang ang iniisip mo." "Diyos ko naman, Clea. Kaaga-aga sermon mo na kagad ang pinapakain mo sa akin. Kung gusto mo na magbago ako, naunahin kita. Bigyan mo ako ng anak. Hindi yung ganito. 2 taon na tayong kasal pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako binibigyan ng anak. Tingnan mo tuloy. Hanggang ngayon ayaw ibigay sa akin ni mama at papang pamamahala sa kumpanya. At kasalanan mo yun." "Ano? Bakit akong sinisisi mo?" "Tinatanong mo ako kung bakit ikaw ang sinisisi ko? Malamang, dahil ikaw ang asawa ko. Kaya nga kita pinakasalan para bigyan mo ko ng anak. Dahil yun ang gusto nila mama at papa." "So sinasabi mo ba na kaya mo ako pinakasalan ay dahil lamang sa anak?" "Di naman sa ganun, Clea. Pero kasama na yun. Hindi ko makukuha ang kumpanya kung hindi ako magkakaroon ng anak. Ang anak natin ang magiging tagapagmana ng Rosales Global Corporation. Kaya please, bigyan mo na ako ng anak." Malalim na napabuntong hininga si Clea. Ngumiti siya kay Marco at tumango. "Sige Marco, bibigyan kita ng anak." "Salamat." Simula ng umagang iyon ay naging maayos na ang relasyon nila ni Marco. Hindi na ito masyadong gumigimik at palaging nasa bahay lamang kapag walang pasok. Sinusulit nito ang mga oras sa trabaho at sa kanya na labis niyang kinatuwa. Ngunit makalipas ang 2 buwan ay wala pa rin nangyayari. Negative na naman. Bakit ba kasi nagmamadali si Marco na magkaroon kayo ng anak? Dahil sa kumpanya ng mga magulang niya. Ang sabi kasi ng papa niya, ibibigay lang sa kanya ang kumpanya kapag may anak na kami. Gusto ko siyang bigyan ng anak. Pero wala eh. Ayaw makisama ng matres ko. So anong plano mo ngayon? Hindi ko alam, Rose. Naguguluhan ako eh.
Alam ko na malulungkot mamaya si Marco kapag sinabi ko na negative na naman. Huwag ka mo siyang magmadali. Darating din naman ang araw na magkakaroon kayo ng anak. Ang mabuti pa siguro mag-shopping na lang tayo. May mga bagong labas ngayon na make-up. Upang malibang at mawala ang agam-agam sa kanyang dibdib, ay sumama siya kay Rose na mag-shopping. Pagkatapos ay kumain sila sa isang Korean restaurant. Pagka-uwi ng bahay, ay nandoon na si Marco. Napatingin ito sa hawak niyang mga paper bag. Nag-shopping ka? Oo, nagiya kasi si Rose. Kumusta? Nanggaling ka na ba sa OB mo? Ano bang sabi? Buntis ka na ba? Magkakaroon na ba tayo ng anak? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Marco. Nang hindi ka agad siya sumagot, ay isang malakas na sampal ang kanyang natanggap galing dito. Bakit mo ko sinampal? Nagtatanong ka pa kung bakit kita sinampal? Pinapaasa mo ako sa wala. Ang sabi mo bibigyan mo ako ng anak, pero hanggang ngayon wala pa rin. Naiinip na ako, Clea. Nauubos ng pasensya ko sa'yo. Napaiyak na lamang si Clea nang iwan siya ni Marco. Nadinig niyang umalis ang sasakyan nito. Panginoon, nakikiusap ako sa inyo. Parang awa niyo na ho. Ibigay niyo na sa akin ang hinihingi kong anak. Kahit isa lang. Basta magkaroon kami ng anak ni Marco na kukumpleto sa pagsasama namin. Siya, si Clea Magbanua. Nagmula sa mahirap na pamilya. Panganay sa 10 magkakapatid. Kahit hindi sila mayaman, tinaguyod ng mga magulang nila ang kanilang pag-aaral. Tapos sa kursong business management si Clea. Iyon nga lang, hindi siya nakapagtrabaho dahil nang magpakasal sila ni Marco. Si Marco na ang bumuhay sa pamilya niya. Iyon kasi ang gusto nito. Binilhan nito ng lupa ang tatay niya na siyang pinagtataniman ng mga palay at kung ano-ano pa habang pinatayuan naman ito ng laundry shop ang kanyang nanay. Sa totoo lang, malaki ang utang na loob niya kay Marco kaya gustong-gusto niyang makabawi sa asawa. Pero anong magagawa niya kung hindi pa panahon para magkaroon sila ng anak? Ginagawa naman niya ang lahat pero sadyang wala pa talaga. Tumayo siya at umakyat sa kanilang kwarto. Inayos niya ang mga pinamili sa closet. Simula nang ikasal sila ni Marco, naging dakilang housewife na siya. Iyon kasi ang gusto nito. Lumalabas lamang siya kapag may bibilhin o may kailangang puntahan. Pero kapag wala naman, ay maghapon lamang siyang nasa bahay. Minsan nga, napapanisan na siya ng laway dahil wala naman siyang makausap kundi ang sarili. Gusto sana niya magtrabaho, ngunit ayaw naman ni Marco. Katwiran nito, mayaman ito at kaya siyang buhayin, pati ang mga magulang niya. Para hindi sila mag-away ay pumayag na lamang siya. Samantala, ibinuhos na lamang ni Marco ang inis kay Clea sa alak. Hindi siya papayag na hindi mapunta sa kanya ang kumpanya na ilang taon na niyang pinaghirapan dahil lamang sa maling kagustuhan ng mga magulang niya. So, what's your plan, bro? Hindi ko alam, pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ako papayag na mapunta ang kumpanya ng mga magulang ko sa pinsan ko na wala namang naitulong. Sa akin dapat mapunta yun dahil ako naghirap. Paano mo nga makukuha ang kontrol kung hindi naman kayo magkakaanak ni Clea? Malalim na napabuntong hininga si Marco. Tama ang kaibigan niyang si Franco. Paano niya makukuha ang kumpanya kung hindi naman sila magkakaanak ni Clea? Pagkagaling sa bar, ay dumiretso sa mansyon si Marco para kausapin ang mga magulang. Naabutan niyang nagbabasa ng magazine ng mga ito. Pwede ko ba kayong makausap? Kung tungkol ito sa kumpanya, ay wala kaming panahon na pag-usapan ng bagay na yan. Pwera na lang kung buntis ang asawa mo. Magkakaapo na ba kami? Sunod-sunod na tanong sa kanya ng papa niya, habang tahimik naman ang mama niya na nakikinig sa kanilang dalawa. Hindi pa po. Pero sigurado ako na malapit nang mabuntis si Clea. Please, Papa, bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Hindi naman kasi madali ang hinihiling niyo. Bibigyan kita ng 1 buwan, pero kapag wala pa rin, ibibigay ko na ang pamamahala sa kumpanya kay Jason. Hindi ako papayag, Papa. Ako ang anak niyo. Sa akin niyo dapat ibigay ang kumpanya. Baka nakakalimutan niyo. Ako ang nagpakahirap na palaguin yon. Tapos ibibigay niyo lang kay Jason sa kadahilan ng hindi ko kayo mabigyan ng apo? Ang unfair niyo naman kung ganon. Magaling din naman si Jason.
at kaya niyang pamahalaan ang kumpanya. Kung ayaw mo mapunta sa kanyang pamamahala, gumawa ka ng paraan na mabuntis ang asawa mo. Nang gagalaiti sa inis si Marco, inis niyang tinalikuran ang mga magulang. Nang makasalubong niya sa hagdanan si Jason, ay binati siya nito. Tiningnan niya lamang ito ng masama. Relax, Marco. Huwag mo naman ipakita na inis ka na sa akin. Di ko naman kasalanan kung gusto sa akin ibigay ng mga magulang mo ang pamamahala sa kumpanya nyo. Magaling ako at kaya kitang talunin sa lahat ng bagay. Ang kapal ng mukha mo, Jason. Ipapaalala ko lang sa'yo na wala kang karapatan sa kumpanya namin dahil hindi ka totoong Rosales. Ampun ka lang ng Tito Roman ko. So what? Ang mahalaga sa akin, mahal nila ako't pinagkakatiwalaan. Ikaw, naturingan ka ngang anak pero wala namang silbi. Baka naman kasi ikaw ang may problema kaya hindi nabubuntis ang asawa mo. Ito lang ang maipapayo ko sa'yo, Marco. Magpatingin ka sa doktor. Baka ikaw may problema. Sa labis na inis ay sinuntok niya sa mukha si Jason. Mabuti na lamang at hindi ito lumaban sa kanya, kundi hindi lamang iyon ang aabutin nito sa kanya. Pagpasok sa kwarto ay inis niyang binalibag ang mga gamit na nahawakan. Maya-maya ay natahimik siya nang maalala ang sinabi ni Jason na baka siya ang may problema kaya hindi nabubuntis si Clea. Hindi totoong sinasabi ng Jason na yon. Alam ko sa sarili ko na normal ako at kaya kong mabuntis ang asawa ko. Humanda ka sa akin, Jason. Isasampal ko sa pagmumukha mo na hindi ako baog at kapag nangyari yon, ako mismo ang magpapatalsik sa'yo sa kumpanya. Dahil dito ay pinagpatuloy ni Marco ang pambababae na hindi naman lingid sa kaalaman ng asawa. Ayaw niya magstay kay Clea. Gusto niya makasigurado na bago ang ibinigay na palugit sa kanya ng ama ay magkaroon na siya ng anak. Isang tanghali, habang abala sa pagtitiklop ng mga damit si Clea, ay narinig niya ang boses ni Rose. Dali-dali niya itong nilabas. Ikaw pala, Rose. Pasok ka sa loob. Naku, hindi na. Alam mo ba ang balita na maraming babaeng kinalolokohan ng magaling mong asawa? Di na bago sa akin yan. Hinahayaan ko na lang. Kasalanan ko naman kung bakit siya nagkakaganyan. Kaya umaasa talaga ako na sana mabuntis na ako para magbago na siya. Wala kang kasalanan, Clea. Kasalanan ni Marco. Sa kagustuhan niyang makuha ang kumpanya nila, ikaw ang pinagbubuntunan niya ng inis. Mga alagang hayop nga hirap magbuntis tayo pa kaya ng mga tao. Naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ni Marco eh. Siya ang anak at malaki ang nagawa niya para palaguin ang kanilang kumpanya. Tapos ipagkakatiwala lang ng mga magulang niya kay Jason na hindi naman nila tunay na kadugo. Isa pa, malaki ang utang na loob ko kay Marco. Ang laki ng naitulong niya sa pamilya namin at sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Kahit na, di naman yung sapat na dahilan para madaliin kanya magbuntis. May point naman ang kaibigan niyang si Rose, pero kailangan niyang intindihin si Marco, lalo na at alam niya sa kanyang sarili na may pagkukulang rin siya sa kanyang asawa. Labas tayo mamaya ha, gigimik tayo. Di yung nandito ka lang palagi sa bahay niyo. Wag na, tinatamad ako, Rose eh. Sa ibang araw na lang siguro. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ang laki-laki nitong bahay niyo pero wala ka namang kasama. Samantalang yung magaling mong asawa yearly kong umuwi. 3 araw kong umuwi. Hindi ka ba nabuburyo dito sa maghapon at magdamag? Nabuburyo din. Kaya nga kung ako lang ang masusunod. Gusto ko sana sa maliit na bahay lang kami tumira. Pero itong si Marco gusto dito sa mansyon na to. Sabihin mo kay Marco, aanhin mo naman itong malaking bahay kung palagi naman siyang wala. Yan ang mahirap sa mga mayayaman. Nagsasayang lang ng pera. Ay, ewan. Kinagabihan nang dumating si Marco, nakangiti niya itong sinalubong. Ngunit ang ngiting iyon ay nawala nang makita ang mantsa ng lipstick sa suot nitong polo. Nambabae ka na naman ba ha, Marco? Hindi napigilan ni Clea ang galit na boses ng tanungin ng asawa. Nginisihan lamang siya nito bago tinalikuran, ngunit hinabol niya ito. Ano ba, Marco? Tinatanong kita. Nambabae ka na naman ba? Kung sabihin ko sa'yo na oo, pipigilan mo ba ako? Bakit mo to ginagawa sa akin, Marco? Bakit?
Dahil hanggang ngayon, di mo pa rin ako mabigyan ng anak. Nauubos na ang oras ko, Clea. Hindi ako pwedeng sumablay dito. Hindi. Kaya ba ayos lang sa'yo kahit lukuhin at saktan ako? Basta makuha mo lang ang nais mo? Oo. Sa akin dapat mapunta ang kumpanya. Ako ang naghirap na palaguin yon. Ako ang totoong Rosales. Kaya sa akin lang dapat mapunta yon. Hindi sa Jason na yon na isang ampon. Naiintindihan naman kita. Pero sana naman maintindihan mo din ako. Nasasaktan ako sa mga ginagawa mo, Marco. Pakiramdam ko hindi mo na ako mahal. Pakiramdam ko. Kaya mo lang ako pinakasalan ay dahil lamang sa anak. Mahal kita, Clea. At totoo yun. Kung nasasaktan ko man ngayon ang damdamin mo, patawarin mo ko. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan din ako. Kung totoong mahal mo ako, Marco, maghihintay ka kung kailan ang tamang panahon para mabuntis ako. Hindi yung ganito na minamadali mo ako. Tao din ako, Marco, na nasasaktan, na may pakiramdam. Kaya sana naman wag mo akong lukuhin. Dahil hindi ko alam kung anong pwede kong gawin sa iyo ng babae mo. Tama na ang usapang to. Pagod ako, Clea. Gusto ko na magpahinga. Walang nagawa si Clea nang talikuran siya ng asawa. Naiwan siya sa sala na naaawa sa kanyang sarili. Gusto niyang ayusin ang kanilang pagsasama, pero paano niya iyon aayusin kung si Marco mismo ang sumisira? Patuloy pa na lumipas ang mga araw at linggo. Mas lalong naging malamig ang pakikitungo sa kanya ng asawa. Hanggang isang umaga, nagising na lamang si Clea na iniwan na siya ni Marco. Wala na sa closet ang mga gamit nito. Hindi niya namalaya na umuwi pala ito ng bahay. Marahil tulog na tulog siya, kaya wala siyang kaalam-alam na umuwi ito ng nagdaang gabi. Tanging sulat lamang ang iniwan nito sa kanya. Nakasaad sa sulat na makikipaghiwalay na ito sa kanya. Hindi nito sinabi kung ano ang dahilan. Nakalagay din sa sulat na sa kanya na ang bahay na iyon at may pera itong iniwan sa kanya na nagkakahalaga ng 20 million. Bakit, Marco? Bakit mo ako iniwan? Bakit? Hindi ko kailangan ng bahay na to. Mas lalo na ang pera mo. Ikaw ang kailangan ko, Marco. Ikaw! Sa labis na galit, pinagpupunit niya ang sulat hanggang sa maging pira-piraso na lamang ito. Hindi siya papayag na basta na lamang iwan ni Marco at ipagpalit sa ibang babae. Ipaglalaban niyang karapatan bilang legal nitong asawa. Walang inaksayang sandali si Clea. Kaagad siyang pumunta sa mansyon ng mga Rosales para kausapin si Marco. Ngunit ang sabi ng mama nito ay wala doon ang asawa niya. Nakikiusap ako sa inyo, Mama. Sabihin niyo sa akin kung nasan si Marco. Gusto ko siyang makausap. Ang kulit mo rin, no? Di ba ang sabi ko wala siya dito? At saka, bakit dito mo hinahanap ang asawa mo? Di ba may bahay naman kayo? Baka sa boses ng ginang ang pagkairita sa kanya. Alam naman ni Clea na una pa lamang ay ayaw talaga sa kanya nito. Mainit ang dugo nito sa katulad niyang anak mahirap. Ngunit wala itong nagawa ng pakasalan siya ni Marco. Kahit ayaw nito sa kanya, ay napilitan itong pakisamahan siya ng maayos. Kahit na ang totoo ay pakitang tao lamang. Umalis po siya ng bahay, dala ang lahat ng gamit niya. Ang sabi niya ho sa sulat ay, "Oh, yun naman pala eh. Iniwan ka na ng anak ko. Siguro nagsawa na siya sa'yo. Siguro napagtanto niya na hindi mo naman siya mabibigyan ng anak. Kaya nilayasan ka na niya. Kahit ano pang sabihin niyo, ako ang asawa ni Marco. At ako ang may karapatan sa kanya. Hindi ako papayag na basta lamang niya akong iwan at ipagpalit sa ibang babae. Ang dami mong sinasabi. Di hanapin mo si Marco at siyang awayin mo. Pwede ba, Clea? Bago ko pa makalimutan na asawa ka ng anak ko. Alis!" Laylay ang mga balikat na umalis si Clea sa mansyon ng mga Rosales. Habang naglalakad sa daan, isang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Hinintay niyang bumaba kung sino ang sakay nito. Walang iba kundi ang kaibigan ni Marco na si Franco. "Hulaan ko. Si Marco ang hinahanap mo, no?" Tanong ni Franco. "Alam mo ba kung nasan si Marco?" Tanong ni Clea. "Hindi ko alam kung saan sila nakatira ngayon. Basta ang alam ko lang, may kasama siyang babae at buntis na ito."
Sagot ni Franco. Anong sinabi mo? Gulat na tanong ni Clea. Gusto man kitang tulungan, pero hindi ko talaga alam kung saan sila nakatira. Paliwanag ng lalaki. Sa kagustuhan ni Clea na makausap si Marco at ilaban ang karapatan, hindi siya tumigil sa paghahanap sa asawa hanggang sa natagpuan niya ito sa isang condo unit sa Alabang. Malaki ang kondo, halatang pangmayaman. Sa bagay, walang imposible kay Marco Rosales. Mayaman ito at mapera. Kahit ilang kondo at bahay ay kaya nitong bilhin. Magdo-doorbell sana si Clea nang biglang bumukas ang pintuan. Si Marco ang nakita niya. May kasama itong babae. Halos kapusin siya sa paghinga nang makita kung gaano kasweet ang dalawa. Nang makita niyang palapit sa kinaroroonan niya mga ito, ay kaagad siyang nagtago. Nang makasakay sa elevator sina Marco, ay saka lamang si Clea lumabas sa pinagtataguan. Naisipan niyang sundan sina Marco. Nagtaka pa si Clea nang huminto ang kotse nito sa isang ospital. Palihim siyang sumunod kila Marco. Halos manlambot ang mga tuhod ni Clea nang mabasa kung saan pumasok sila Marco. Sa halip na hintayin lumabas ang dalawa, ay pinili na lamang niya na umalis sa ospital na iyon. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Malinaw na sa kanya ang lahat. Kaya siya iniwan ni Marco at ipinagpalit sa ibang babae ay dahil buntis na ito. Walang pakialam na naglakad si Clea sa kahabaan ng kalsada. Habang naglalakad ay patuloy naman ang kanyang pagluha. Sunod-sunod na busina ang nagpatigil sa kanyang paglalakad. Nang lingunin niyang sasakyan ay sasakyan ito ni Jason. Ilang sandali pa ay nasa harapan na niyang lalaki. Awang-awa siyang niyakap nito. Pagkatapos ay inalalayan siya nitong makasakay sa kotse. Sa tingin ko alam mo na ang tungkol sa babae ni Marco. Ikaw naman kasi Clea, kung akong pinili mo, hindi ka sana masasaktan ng ganito. Pero anong ginawa mo? Mas pinili mo si Marco kaysa sa akin. Sabi ni Jason. Hindi ko kailangan ng sumbat mo. Oo, nagkamali ako na siyang pinili ko. Pero siya ang mahal ko, Jason. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito eh. Nakaya niya akong ipagpalit sa iba ng dahil lamang sa hindi ako mabuntis. Sagot ni Clea. Sorry sa mga nasabi ko. Kung kailangan mo ng kaibigan at karamay, nandito lang ako, Clea. Isang tawag mo lang sa akin, darating ka agad ako. Ihahatid na kita sa bahay niyo. Mahirap na, baka mapano ka pa dito sa daan. Bago nakilala ni Clea si Marco, mas nauna niyang nakilala si Jason. Nanligaw ito sa kanya, ngunit binasted niya. Kaya nang malaman ito na si Marco ang boyfriend niya, ay labis itong nasaktan. Hindi naman kasi alam ni Clea na magkakilala ang dalawa, na ampun ng tito ni Marco si Jason. Inihatid nga siya ni Jason, at kaagad din itong umalis. Sa halip na pumasok ng bahay, naisipan niyang maglakad-lakad hanggang sa dalhin siya ng mga paa sa tulay. Naisip ni Clea na wala nang saysay ang buhay niya. Iniwan na siya ng asawa at ipinagpalit sa ibang babae. Sa babaeng kayang magdala ng anak nito. Sa kotse, hindi mapigilan ni driver ng sarili na magalit sa kausap. Paano ba naman? Palagi na lamang itong palpak sa trabaho. Tuloy, lalong umiinit ang ulo niya. Naku sir, may babae sa tulay. Mukhang tatalon ata. Sabi ng driver na si Luis. Napatingin naman bigla sa bintana si Draven nang marinig ang sinabi ni Luis. Ihinto mong sasakyan, Luis. Utos ni Draven. Pagkahinto ng kotse, nagmamadaling lumabas si Draven at nilapitan ang babaeng nakatayo sa ibabaw ng tulay. Magpapakamatay ka ba? Tanong ni Draven. Kung sasabihin ko na oo, pipigilan mo ba ako? Sagot ng babae. Of course, mali ang gagawin mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo dahil lamang sa may problema ka. Ang lahat ng bagay ay kayang masolusyonan basta magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Sabi ni Draven. Bakit mo ba ako pinipigilan? Sino ka ba? Tanong ni Clea. Just a friend who's looking out for you. Don't waste your life. Life is too good to be thrown away. Sabi naman ni Draven. Wala nang saysay ang mabuhay dito sa mundo. Iniwan at ipinagpalit na ako ng asawa ko sa ibang babae dahil inutil ako. Wala akong kakayahan na magkaroon ng anak.
Paliwanag ni Clea. Is that the reason why you're going to kill yourself? That's such a shallow reason, miss. How about you come with me? Want to drink? I'm pretty heated up myself right now. Sabi ni Draven. Bakit naman ako sasama sa'yo? Close ba tayo? Tanong ni Clea. Even if we're not close, you can tell me about your problem. Anyway, I'm Draven Monteverde. And you are? Pakilala ni Draven. Monteverde? Ulit ni Clea. Yes. Pamilyar ka ba? Tanong ni Draven. Hindi ko sigurado. Pero parang nababasa ko sa magazine ng isang kumpanya ng Monteverde Furnitures Enterprises. Ikaw bang may-ari nun? Tanong ni Clea. My family's company, but I am the CEO. Sagot ni Draven. Oh, I see. Alam mo, nililigaw mo lang ako sa bala kong gawin eh. Umalis ka na. Iwan mo na ako dito. Gusto ko mapag-isa. Sabi ni Clea. No way. I don't want anything to happen to you. You'd better come with me. I'll take care of you. Promise, you can trust me. Sagot ni Draven. Paano naman ako makakasigurado na mapagkakatiwalaan kita? Just follow your heart. I promise. I won't do anything to you. Sabi naman ni Draven. Gusto kong uminom at malasing. Pwede mo ba akong samahan na uminom sa bar? Tanong ni Clea. Saglit na natahimik sa Draven. Maya-maya ay tumango ito sa babae. Sure. Sabi ni Draven. Sumama nga sa kanya ang babae at nagtungo sila sa isang bar sa Avenue. Dahil kilala doon sa Draven, kaya naman ang VIP room ang pinuntahan nila. Mas maganda na iyon, lalo na't may kasama siyang problemado. Agad silang inasikaso ng isang waiter. Habang hinihintay nila ang order na alak, ay tahimik lamang ang babae. Kanina pa tayo magkasama pero until now, di mo pa rin sinasabi sa akin ang pangalan mo. Pwede ko na bang malaman ang pangalan ng magandang babae na kasama ko? Tanong ni Draven. Clea Rosales. Sagot ni Clea. Rosales? Are you related to… Oo, ako ang asawa ni Marco Rosales. Sagot ni Clea. Now I know kung bakit pamilyar ka sa akin. So what happened? Ang sabi mo kanina, iniwan ka ng asawa mo at pinagpalit sa ibang babae. Totoo ba yun? Tanong ni Draven. Totoo yun. Dahil inutil ako. Walang silbi. Anak na nga lang. Hindi ko pa siya mabigyan. Paliwanag ni Clea. Nakaramdam naman ng awa si Draven para sa babae. Ramdam niya ang sakit na pinagdadaanan nito habang nagkukwento sa kanya. Kilala niya ang Rosales sa larangan ng negosyo. Isa ang Rosales sa may pinakamalaking kumpanya dito sa Pilipinas at may mga negosyo din itong hawak sa ibang bansa. Hindi pa niya nakikilala ng personal ang mga Rosales, lalo na si Marco Rosales. Pero ngayon nakasama niya ang asawa nito ay mukhang nagka-interes siya na makilala ang isang Marco Rosales. Kung gaano ito kagaling sa larangan ng negosyo ay may tinatago pala itong pag-uugali na kakainisan ng lahat. Napansin ni Draven na sunod-sunod ang pag-inom ni Clea. Sinubukan niya itong sawayin ngunit hindi ito nagpapigil. Maya-maya, napansin ni Draven na lasing na si Clea. Pulang-pula na ang mukha nito at patuloy itong nagkwento sa kanya tungkol sa buhay nito kay Marco Rosales. Walang kasing sakit ang ginawa sa akin ni Marco. Gusto ko siyang puntahan at kausapin at ipamukha sa kanya na nagkamali siya ng desisyon na iwan ako. Sabi ni Clea. Maybe he's not the right man for you. That's why he did that. You know, instead of wasting your tears on him, why don't you think of something that will make you happy? Something that will make you forget your problems, even if it's just for a while. Sabi ni Draven. Habang patuloy na umiinom si Clea, ay napansin ni Draven na unti-unti nang nawawalan ng kontrol ang babae. Sinubukan niya itong pigilan pero hindi ito nakikinig. Let's get out of here, Clea. I think you've had enough. Sabi ni Draven. Pero hindi nakikinig si Clea. Patuloy lamang ito sa pag-inom at nagkikwento sa kanya tungkol sa buhay nito. Ano yun? Magic para makalimutan ko kaagad? Ikaw naman na magkwento sa akin tungkol sa'yo. Sabi mo kanina mainit ang ulo mo. Bakit?
Niloko ka rin ba ng asawa mo? Tanong ni Clea. Hindi ako niloko ng asawa ko at mas lalong wala akong asawa. Problemado lang sa business pero hayaan mo na yon. Kaya ko naman yung solusyonan. Sagot ni Draven. Wala kang asawa? Girlfriend? Wala din. Wala akong time sa bagay na yan. Masyado akong busy sa trabaho. Napansin ni Draven na ngumiti ang babae. Maganda pala ito kapag nakangiti. Hindi nagtagal ay napansin ni Draven na lasing na talaga ito. Napapapikit na rin ito habang nagsasalita. May tatanong ako sa'yo, Draven. Maganda ba ako? Tanong ni Clea. Oo, bakit mo naman naitanong? Sagot ni Draven. Sabi mo maganda ako. So, bakit ako iniwan ng asawa ko at ipinagpalit sa iba? Siguro hindi siya nakontento sa'yo or hindi siyang lalaking para sa'yo. Alam mo, lasing ka na. Ang mabuti pa siguro, sabihin mo sa akin kung saan ka nakatira. Kami na maghahatid sa'yo. Ayoko pang umuwi. Gusto ko lang uminom ng uminom hanggang sa makalimutan kong ginawa sa akin ni Marco. Okay, kung yan ang gusto mo. Sasamahan na lang kita dito. Mabuti na lamang at araw ng weekend bukas, kaya ayos lamang na mapuyat si Draven. Ang sabi mo kanina maganda ako. Bakit? Type mo ba ako? Oo, maganda ka, pero... Kung totoo ang sinasabi mo na maganda ako, patunayan mo sa akin. Angkinin mo ko, Draven Monteverde. Nang aakit na sabi ni Clea. What? Gulat na tanong ni Draven. Seryoso ako sa sinasabi ko. Hindi ako nagbibiro, Draven. Ano, game ka ba? Sorry pero I can't. Tumayo si Clea at naupo sa tabi ni Draven. Nakipagtitigan ito sa kanya. Sa huli, si Draven ang naunang nag-iwas ng tingin. Okay lang kung ayaw mo. Naiintindihan ko naman. Siguro aalis na ako. Maghahanap na lamang ako ng iba. No. Mabilis na sabi ni Draven. Pinipigilan mo ba ako? Of course not. Ayoko lang na maligaw ka ng landas. Paliwanag ni Draven. Kung ayaw mo akong umalis at maligaw ng landas, pumayag ka sa gusto ko. Tila naiinis na sabi ni Clea. Dahil sa epekto ng alak, ay hindi na nakapag-isip ng tama si Clea. Ito na mismo ang nag-utos kay Draven na gawin ng isang bagay na pagsisisihan ito kinabukasan. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Draven bago tumango kay Clea. Hindi alam ni Draven kung bakit pumayag siya sa gusto ng babae. Basta na malaya na lamang niya ang sarili na pumapayag sa pakiusap nito sa kanya. Isa-isang hinubad ni Clea ang mga kasuotan nito hanggang sa underwear na lamang ang matira. Halikan mo ko, Draven. Mabilis na inangkin ni Draven ang labi nito. Nakaagad naman itong tinugon. Habang tumatagal, ay palalim ng palalim ang kanilang paghahalikan. Hanggang sa tuluyan na ngang naganap ang isang gabing pagkakamali. Kinabukasan, nagising si Draven na masakit ang kanyang ulo. Babangon na sana siya nang maramdaman niyang may katabi siya sa higaan. Natapik niya ang noon nang maalala ang nangyari ng nagdaang gabi. Pinagmasdan niya ang mahimbing na natutulog na babae. Naaliw siya na pagmasdan ito. Hindi niya namalayan na napapangiti na pala siya na parang ewan. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa banyo. Hindi naman siya nagtagal sa banyo, ngunit paglabas niya ay wala na sa kama ang babae. Naiiling na lamang si Draven na pinagmasdan ang higaan na kanina lamang ay hinihigaan ng babae. Napansin niya ang isang pares ng hikaw nito. Kinuha niya iyon at itinabi. Magkikita pa kaya tayo, Clea? Tanong niya sa sarili. Habang sakay ng taxi pa uwi ng bahay, ay panay naman ang sermon ni Clea sa sarili. Nakagawa siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan na magagawa niya. Nakakainis ka, Clea. Inom ka ng inom. Hindi mo naman pala kaya. Tapos Ay, patawarin niyo po ako, Panginoon. Hindi ko sinasadya. Sabi ni Clea sa sarili. Pagkarating ng bahay ay kaagad dumiretso sa banyo si Clea. Gusto niyang maglinis ng katawan. Gusto niyang mawala ang bakas ni Draven Monteverde sa kanya. Halos 1 oras din siyang nagbabad sa bathtub bago nagdesisyon na magbanlaw. Habang nagbibihis,
nakaharap siya sa malaking salamin at doon ay pinagmasdan ang sarili. Sa tanang buhay niya, hindi niya naisip na makakagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya. Dahil sa nagawa niya, ay wala na rin siyang pinagkaiba kay Marco. Nakaramdam siya ng guilt, pero maya-maya ay napailing siya. Hindi niya kayang makonsensya. Wala siyang kasalanan. Hindi sila magkatulad ni Marco. Oo, nakagawa siya ng kasalanan, pero aksidente iyon. Hindi kagaya kay Marco na sinadya. Simula ng araw na iyon, nagdesisyon si Clea na hayaan na lamang si Marco sa babae nito at magiging anak. Siya na lamang ang magpaparaya. Gustuhin man niyang idemanda ang asawa at ang babae nito, ay pinili na lamang ni Clea ang manahimik. Naisip niyang mag-donate ng mga gamit sa isang bahay ampunan kung saan maraming mga bata ang walang mga magulang at gustong makapag-aral gamit ang pera ni Marco. Bukod doon ay nag-donate din siya ng 5 milyon. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Habang naghahanap ng damit na isusuot ay doon lamang napansin ni Clea ang mga napkin niya. Wala pang mga bawas iyon. Doon lamang niya naalala na 2 buwan na siyang hindi dinadatnan simula noong may nangyari sa kanila ni Draven Monteverde. Oh my God! Anong ibig sabihin nito? Upang makasiguro, agad siyang nagpatingin sa doktor. Halos hindi makapaniwala si Clea nang sabihin ng doktor na 2 buwan na siyang buntis. Sigurado ka, Dok? Buntis ako? Yes, Mrs. Sagot ng doktor. Pero Dok, imposible. Sa opisina ni Draven habang abala sa laptop ay siya namang pagpasok ng mama niya. Good thing I caught you here, Draven. You've been gone from home for weeks. Sabi ng mama ni Draven. Sorry, Mama. I'm extremely busy with work right now. And I don't want to go home if you're just going to pressure me into dating Agnes. What's wrong with Agnes, Draven? She's a sweet girl from a good family. And you've known her since you were kids. Ma, I don't like her. I just can't see myself marrying her and having kids with her. If not her, then who? Hindi ko alam. I just know it's not Agnes, and that's final, Mama. You're not getting any younger, Draven. You need to settle down and start a family. Your father and I want to see you happy with your own family before we pass away. We also want to spend time with our future grandkids. I know, Mama. I'm not rushing into anything. Who knows? Maybe tomorrow, I'll find the woman who's meant for me. Malalim na bumuntong hininga ang mama niya at maya-maya ay ngumiti ito sa kanya. Siya nga pala, sa Sabado na ang birthday ng papa mo. Magkakaroon tayo ng konting salo-salo. Darating ang mga tita at tito mo. Baka naman hindi ka umuwi sa bahay. Magtatampo sa'yo ang papa mo. Pupunta ako, Mama. I wouldn't dare forget Papa's birthday. Nang makaalis ang mama ni Draven, ay itinuloy niya ang ginagawa kanina. Nang bigla siyang may maalala. Naalala niya si Clea. 2 months na rin ang makalipas simula nang magkita sila. How are you doing, Clea? Have you moved on from Marco? Tanong ni Draven sa sarili. Kinahapunan, habang pauwi si Draven sa unit niya, ay napangiti siya nang mapadaan sa tulay kung saan niya nakita si Clea. Naalala niya ang nangyari sa kanila nung gabing iyon. Samantala, naikwento naman ni Clea sa kaibigan ng tungkol sa kalagayan niya. Halos hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Oh my God! Hindi kaya si Marco ang baog sa inyong dalawa? Imposible. Buntis ang babae niya. Alam nga naman na hindi yun anak ni Marco. Si Marco ang tipo ng tao na hindi papayag na malamangan, lalo na ang maloko. Okay, nandiyan na tayo sa usaping yan. Pero paano mo ipapaliwanag? Nabuntis ka ni Draven Monteverde, samantalang si Marco hindi ka mabuntis-buntis. Hindi ko din alam, Rose, kung paano ipapaliwanag. Pero hindi nang pinoproblema ko ngayon eh. Bakit? Ano bang pinoproblema mo? Paano kung bumalik si Marco? Tapos malaman niya na buntis ako. Ano bang gagawin ko? Di ipaako mo sa kanya. Total atat na atat naman siya na magkaroon kayo ng anak, diba? Hindi pwede. Ayoko naman ng ganun, no? Napagtaksilan ko na nga siya tapos ipapaako ko pa sa kanya ang anak ng ibang lalaki. Hindi kaya ng konsensya ko yun.
Tulungan mo naman ako mag-isip po. Hindi magtatagal, lalaki na ang tiyan ko. Kung puntahan mo na lang kaya si Draven Monteverde sa kumpanya niya at sabihin mo na nabuntis ka niya. Suwestyon ng kaibigan. Ayoko, nakakahiya. At saka, kasalanan ko nangyari sa amin. Pinilit ko siya kaya wala siyang pananagutan sa anak ko. Ikaw ang bahala. Ang iniisip ko lang naman ay ikaw at ang baby mo. Mayaman si Draven Monteverde. May bibigay niya ang mga pangangailangan mo. Di ko naman kailangan ng pera eh. May pera pa ako dyan na galing kay Marco. Sobra-sobra pa yun sa amin ni baby. So, ano bang plano mo ngayon? Di ko pa alam eh. Basta ang sigurado, hindi ako hihingi ng tulong kay Draven at hindi niya malalaman na nabuntis niya ako. Araw ng Lunes, kakagaling lamang ni Clea sa check-up niya nang may makabanggaan siya sa lobby ng ospital. Naku, sorry ho sir. Hindi ko sinasadya. Hindi kasi kita napansin eh. It's okay. Tumulong na siya sa lalaki na damputin ang nagkalat na gamit sa sahig. Pagkatapos ay inabot nito sa kanya. Sabay pa silang nagkagulatan ng makilala ang isa't isa. Clea? Sambit nito sa pangalan niya. Sorry sir, pero hindi ho Clea ang pangalan ko. Hindi ako pwede magkamali. Ikaw si Clea, the ex-wife of Marco Rosales. Giit pa ni Draven. Pasensya na talaga pero hindi ako yon. Kamukha ko lang ho siguro. Pagsisinungaling ni Clea sa lalaki. Malalaki ang mga hakbang na iniwan niya sa lobby ng hospital si Draven. Nakahinga lang si Clea ng maluwag nang makasakay siya sa elevator. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang pagbukas ng elevator dahil mukha ni Draven ang kanyang nakita. I know it's you, Clea. Can we talk? Even if it's just for a moment? Wala tayong dapat pag-usapan. Kung ano man ang nangyari sa atin, kalimutan mo na yon. Pareho tayong lasing kaya nangyari ang hindi dapat mangyari. Please mag-usap tayo ng maayos, Clea. Huwag dito. May mga bagay ako nasasabihin sa'yo. Dahil sa kakulitan ni Draven, kaya napilitan si Clea na pagbigyan na lamang ito. Humantong sila sa isang coffee shop. Si Draven ang nag-order ng kanilang snacks. Habang hinihintay ang order, si Clea na ang bumasag sa katahimikan. Ano bang pag-uusapan natin? Bilisan mo, nagmamadali ako. Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Alam mo ba na hinanap kita? Hinanap mo ko? Bakit? Nakahanda akong panagutan ka. Sabihin mo lang sa akin. Ngayon din ay pakakasalang kita. Natawa bigla si Clea sa narinig galing kay Draven. Seryoso ba ito sa mga sinasabi nito? O baka naman nagpapatawa lang? What's so funny about what I said? Did I miss something? Hindi mo ako lubusang kilala, Draven. Ang tanging alam mo lang sa akin ay, I don't care about your past, Clea. What matters is that I feel like you're a good person with a loving heart. Natahimik bigla si Clea at napatingin sa mukha ni Draven. Baka sa mukha nito ang katotohanan sa bawat salitang binibitawan. May ipagtatapat ako sa iyo, Draven. Sana huwag kang magalit sa akin. Go ahead. I'm listening, Clea. Whatever it is, we can face it together. Buntis ako, Draven. At ikaw ang ama. Habang hinihintay ni Clea ang sagot ni Draven, labis na kaba ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. This is amazing news, Clea. My parents are going to be overjoyed when they found out they're going to be grandparents. Hindi ka galit? Why would I be angry? This is a beautiful surprise. I'm happy, Clea. Hindi ka man lang ba magdududa? I mean, na baka hindi sa'yo talaga. I don't need to doubt when two people are meant to be. Their hearts will know. Trust me, Clea. I promise, you'll be happy with me. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Clea. Sa kalagayan niya ngayon ay mukhang wala siyang ibang pagpipilian, kundi ang tanggapin ang alok ni Draven Monteverde. Alang-alang sa anak niya, susugal siya kahit walang kasiguraduhan. Ang mahalaga, may buong pamilya ang anak niya at may makikilalang ama. Ngumiti si Clea kay Draven sabay tango. Sa gulat ni Clea ay bigla na lamang siya nitong niyakap. Ikaw nang bahala sa amin, Panginoon. Sana tama ang desisyon ko. Sana sa pagkakataong ito
ay nasa tamang tao na ako. Bulong ni Clea sa sarili. Makalipas ang 7 taon, habang abala si Marco sa pagbabasa ng magazine, nilapitan siya ng katulong at may inabot sa kanya na isang papel. Sa tingin niya ay invitation iyon. Sir Marco, may nagpapabigay po sa inyo nito. Saan daw galing, Manang? Wala akong sinabi. Basta ang sabi sa akin, iabot ko lang daw ho sa inyo. Ah, ganun ba? Sige ho, salamat. Nang makaalis ang katulong sa kanyang harapan, ay mabilis niyang binuksan ng sobre. Hindi nga siya nagkamali. Isa itong invitation galing kay Draven Monteverde, ang mahigpit niyang kalaban sa negosyo. Nakasaad sa invitation na birthday nito at ipapakilala na sa buong mundo ang asawa at anak nito. Napaisip si Marco. Hindi niya alam na nag-asawa na pala si Draven. Buong akala kasi niya hanggang ngayon ay single pa rin ito. Oh, saan galing ang imbitasyon na yan? Napalingon bigla si Marco na magsalita sa kanyang likuran si Lara, ang bago niyang asawa. Ilang taon na rin silang kasal nito. Galing kay Draven Monteverde. Draven Monteverde? Di ba siya yung kumakalaban sa'yo ngayon? Oo, siya nga. Hindi ko nga alam kung anong nakain niya, kung bakit naisipan niya akong imbitahan sa birthday party niya. Eh baka naman gusto ka lang niyang inisin at ipahiya. Ano bang plano mo, Han? Pupunta ba tayo? Of course, pupunta tayo. Kung gusto niya makipagplastikan sa akin, game din naman ako. Maganda kayong dalawa ni Brian. Pupunta tayo bukas. At sisiguraduhin ko na sa atin mapupunta ang atensyon ng mga bisita niya. Nakangiti si Lara habang nakikinig sa plano ni Marco. Alam niya na handa si Marco kung ano man ang binabalak ni Draven o kung ano man ang plano nito sa pag-imbita sa kanila. Kinabukasan, pumasok muna si Marco sa trabaho para pirmahan ang mga dokumento na dapat niyang pirmahan. Pagkatapos ay kaagad din siyang umuwi ng bahay para maghanda sa party ni Draven Monteverde. Gaganapin ang party ni Draven sa mismong villa nito sa Alabang. Pagkarating ng bahay ni Marco ay nakabihis na si Lara. Napakaganda nito sa suot na dress. Hindi siya nagsisisi na ito ang pinili niya kesa kay Clea. Hi babe, you look so stunning. Puri ni Marco kay Lara habang hinahayaan ang mga mata niya na maglakbay sa katawan nito. Thank you, Han. You don't look bad yourself. Sagot ni Lara. Ngumiti at lumapit kay Marco para ayusin ang necktie nito. Si Brian naman, ang anak nila Marco at Lara, ay abala sa paglalaro ng mga laruan sa sala. Nakangiti si Marco habang pinapanood ang anak niya. Let's go, Han. We don't want to be late. Tumango si Lara at sabay silang lumabas ng bahay. Handang harapin ang mga susunod na mangyayari sa party ni Draven Monteverde. Samantala, sa villa ng mga Monteverde, nakaharap sa malaking salamin si Clea at pinagmamasdan ang sarili. Ngayon ang araw ng birthday ng asawa niyang si Draven at kasabay nito ang pagpapakilala sa kanya bilang asawa nito at sa anak nilang si Drake. Ang ganda-ganda mo talaga, friend! Reynang-reyna ang dating mo ngayon na! Sabi ni Rose na nakatayo sa likod ni Clea. Salamat, Rose, pero kinakabahan ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Dahil ba kay Marco? Oo, Rose. Handa na ba talaga ako na harapin siya? Na makita siya muli? Ilang taon nang lumipas, Clea. Panahon na para ipamukha mo sa kanya na nagkamali siya ng babaeng sinayang. At saka wala kang dapat ikakaba, no? Ikaw na ngayon si Clea Monteverde, ang asawa ng sikat na businessman at billionaire na si Draven Monteverde. Mas mayaman kay Marco, mas gwapo, at higit sa lahat, mas mahal ka. Nakangiti si Clea habang nakikinig sa mga sinasabi ni Rose. Alam niya na may katotohanan ang mga sinasabi nito, pero deep down, alam niya na may mga agam-agam pa rin sa kanyang puso. Tama ka, Rose. Kailangan ko maging matapang sa paghaharap namin muli ni Marco. Hindi na ako ang dating Clea na kilala niya. Ako na ngayon si Clea Monteverde, ang asawa ni Draven Monteverde. Matapang at hindi magpapaapi sa kahit na sino man. Pagkalabas ni Rose ay siya namang pagpasok ni Draven. Nakangiti siya nitong niyakap bago ginawaran ng halik sa pisngi. Ready na ba ang Reyna ko na humarap sa maraming tao? Tanong ni Draven na may pagmamalaki sa boses. Oo,
Handa na akong humarap sa maraming tao, lalo na kay Marco Rosales. Good. Kung ganun tayo na't lumabas. Hinihintay na tayo ng mga bisita. Sabi ni Draven na inabot ang kamay kay Clea. Magkahawa kamay silang lumabas sa kwarto. Bago tuluyang lumabas, ay dinaanan muna nila sa kabilang kwarto sina Drake at Lemuel. Naabutan nilang nanonood ng movies ang dalawa. Masayang nilapitan ni Clea ang bata at niyakap bago pinaghahalikan sa noo. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Mahal din namin kayo, Mommy, Daddy. Sabay na sagot ng dalawang bata kay Clea. Ready na ba kayo mga anak? Yes, Mommy, ani Drake. Bago sila lumabas ay sinabihan siya ni Draven na mauuna na itong lalabas. At lalabas na lamang silang mag-iina kapag sinabi na nito. Are you nervous, Mommy? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Drake. Yeah, Mommy. You seem nervous and restless. Is everything okay? Segunda naman ni Lemuel. Hindi mga anak, excited lang ang Mommy. Siyempre birthday ng daddy niyo ngayon. Tapos makakaharap natin ang mga business partners niya. Kaya kayong dalawa, mag-behave lang kayo, okay? Will be good, Mommy. Sabay na sagot ng dalawang bata. Sunod-sunod na paghinga ng malalim ang ginawa ni Clea. Maya-maya ay narinig na niyang nagsalita si Draven. Good day everyone. We're here today to celebrate my birthday. And I would also like to take this opportunity to introduce to you the queen of my heart. The queen of the Villa Monteverde. Actually, when we first met, she was incredibly broken-hearted. It even got to the point where she wanted to end her life. Thankfully, I arrived just in time and was able to stop her. I'm not going to lie to you. We started with a one-night stand, but that one-night stand became the catalyst for us to get to know each other. And now, after several years of marriage, we have 2 handsome children together. I know you're all excited to meet my wife, kaya hindi ko na patatagalin pa. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you my wife, the queen of this household, Clea Monteverde. Nang marinig ni Clea ang kanyang pangalan, ay lumabas siya kasama ng mga anak niya. Nakangiti sa mga bisita. Nakangiti siyang sinalubong ni Draven at buong pagmamahal na hinalikan sa mga labi. Masigabong palakpakan ang kanilang narinig sa buong bulwagan. Samantala, halos manlaki naman ang mga mata ni Marco nang makilala si Clea. Clea? Sambit niya sa pangalan ng babae. Han, paano nangyaring si Clea ang asawa ni Draven Monteverde? Tanong ni Lara kay Marco, pero hindi niya alam ang isasagot. Hindi ko alam. Sagot niya na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ngayon, malinaw na ang lahat kay Marco. Kaya pala biglang nawala si Clea dahil nag-asawa ito at si Draven iyon. Nang isang beses na pinuntahan niya ito sa kanilang bahay, ay wala na doon si Clea. Bukod doon, ibinenta na rin ito ang bahay na labis niyang kinainis. Oo, ibinigay niya ang bahay na iyon kay Clea. Pero hindi niya inaasahan na ibebenta nito ng ganun kabilis. Makalipas pa ang ilang buwan, nakatanggap siya ng annulment paper galing kay Clea. Ang babae na mismo ang gumawa ng paraan para tuluyang maputol ang kanilang koneksyon bilang mag-asawa. Nakakunot ang noo ni Marco habang iniisip ang mga nangyari, lalo na nang magawi ang tingin niya sa dalawang batang lalaki. Paano nangyari na nagkaroon ng anak sina Clea at Draven? Ganun baog si Clea? Katanungan sa isip ni Marco habang hindi inaalis ang tingin sa mag-anak na Monteverde. Ang mabuti pa siguruhan ay umuwi na lang tayo. Hindi magandang tingnan na nandito tayo, tapos nandito din si Clea. Hindi, dito lang tayo Lara. Sa tingin ko, gusto makipaglaro sa akin ni Draven. What do you mean? Sa tingin ko sinadya ni Draven ang lahat. Una sa negosyo, at pangalawa, gusto niyang gamitin si Clea laban sa akin. Kung inaakala ni Draven na naisahan niya ako, pues hindi pa. Dahil nag-uumpisa pa lang kami. Hinintay talaga ni Marco na maupo sa table sina Draven. Sa kaniya lalapitan ang mga ito. Handa na siyang makipagplastikan kay Draven. Nang makita nga niyang naupo na sina Draven, ay kaagad siyang lumapit. Sunod-sunod na pagtikim ang ginawa niya para ipagbigay alam na naroon siya.
Nang sa wakas ay lumingon sa kanya si Draven, ay ubod ng lapad siyang ngumiti sa lalaki. Happy birthday, Mr. Monteverde. I'm really surprised to receive an invitation from you. You know, I was wondering why you invited me, since we're not really that close. But I'm glad you thought of me. Thanks. Yeah, we're not close, but it doesn't mean we're enemies. By the way, this is my beautiful wife Clea and our 2 kids, Drake and Lemuel. Sabi ni Draven na may pagmamalaki sa boses. Hi Clea, how are you? I'm fine. Good that you made it here. Of course, it would be rude to Draven if I didn't show up. So you have kids now? Yes, we do have kids. Why? Are you surprised, Marco? Because you thought I was infertile and couldn't have kids? Paanong nangyari na nabuntis ka? Hindi ba? Yun din ang akala ko, Marco. Pero sa awa ng Diyos, di naman pala totoo. Sadyang hindi lang tayo pinalad na magkaroon ng anak. Marahil, yun ang ginusto ng Diyos para sa atin at isa pa. Si Draven ang lalaking para sa akin. Hindi kaagad nakasagot si Marco sa mga tinura ni Clea. Nang magawi ang tingin niya sa 2 batang lalaki, ay parang may kakaiba siyang naramdaman, lalo na nang magtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito sa kanya. Pakiramdam ni Marco ay parang hinaplos ang kanyang puso. So Marco, kasama mo ba ang mag-ina mo? Narinig niya ang tanong sa kanya ni Draven. Yes, kasama ko mag-ina ko. Malaki na rin pala ang anak niyo. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon, Marco? Kasama ng mag-ina mo? Ano bang klaseng tanong yan, Clea? Siyempre masaya ako sa piling ng mag-ina ko. Si Lara ang bumuo sa pagkatao ko at siya ang naging daan para maging ama ako. Kung tatanungin mo ako, Clea, kung nagsisisi ako na iniwan kita noon, ang sagot ko hindi. Ako din, Marco. Hindi ako nagsisisi sa nangyari sa relasyon natin. Kung hindi tayo nagkahiwalay, hindi ko sana makikilala si Draven. Ang lalaking nagmahal sa akin ng totoo at tanggap ako kahit ano pang nakaraan ko. Ang totoo niyan, nagpapasalamat pa nga ako sa iyo dahil ikaw ang naging daan para makilala ko si Draven. Salamat, Marco, at iniwan mo ako noon. Salamat at ipinagpalit mo ako sa iba. Dahil sa ginawa mo, napunta ako sa mabuting lalaki. Sa lalaking wagas kong magmahal. Hindi nakapagsalita si Marco. Pakiramdam niya ay umurong ang dila niya. Hindi niya maintindihan ang sarili. May parte ng pagkatao niya ang hindi matanggap ang mga narinig galing kay Clea. Pasensya na sa mga nasabi ko, pero yun ang totoo, Marco. Excuse me, kailangan ko lang mag-restroom. Hinatid na lamang ni Marco ng tingin ang papalayong si Clea. Ibang-iba na ito ngayon sa Clea na nakilala niya noon. So Marco, pwede ko bang makilala mag-ina mo? Oo naman, halika sa table namin. Ipapakilala kita kay Lara at sa anak ko. Sumama nga sa kanya si Draven sa kanilang table. Ipinakilala niya ito kay Lara at sa anak nilang si Brian. Hindi naman nagtagal doon si Draven dahil may mga bisita kasi itong dumating. Nagpaalam siya kay Lara na lalabas lang saglit na may kukunin lamang sa sasakyan. Habang naglalakad palabas, ay nakita niya ang isang anak ni na Draven. Nakatayo ito sa may swimming pool, waring may hinihintay. Namalaya na lamang ni Marco na naglalakad na siya palapit sa bata. Hello? Bati niya sa bata. Hello po. What's your name? I'm Lemuel po. Kayo po ba? I'm Marco. Friend ako ng mommy at daddy mo. Talaga? Pwede ko ba kayong tawagin na Tito Marco? Sure. Nagulat na lamang si Marco nang bigla siyang yakapin ng bata. Pero ang nakapagtataka ay kakaiba ang nararamdaman niya sa bata. Parang kay gaan ang loob niya dito na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Tito Marco, may anak din po ba kayo? Oo, may isa akong anak, si Brian. Siguro magkaedad lang kayong dalawa. Kasama siya ngayon ng mommy niya. Wow, pwede ko ba siya maging kaibigan? Oo naman, gusto mo, ipapakilala kita sa kanya mamaya. Opo, gusto ko yun. Let's include Drake so we can play together. The three of us po. Kakambal mo ba si Drake? Nope. Mom and Daddy said I was born a few months before Drake. What? Lemuel, here you are. I've been looking all over for you. Sorry, Mommy.
Sorry Clea, nag-uusap lang kami ng anak mo. Nakita ko kasi siyang nandito sa pool, nag-iisa. Sige na Limuel, puntahan mo na sa loob si Drake. Kanina ka pa niya hinahanap. Alright mommy, bye po Tito Marco. Maybe next time Brian and I can play together. Tumango si Marco kay Limuel. Nakangiti na hinatid niya ito ng tingin. Next time, wag mong lalapitan ang mga anak ko. Bakit naman Clea? Kung ano man ang issue natin, labas ang mga bata. At isa pa maganang loob ko kay Limuel. Kahit na, ayoko na nakikita kang lumalapit sa mga anak ko. Naiiling na lamang si Marco nang tinalikuran siya ni Clea. Hanggang sa makauwi ng bahay, ay hindi mawala-wala sa isipan niya si Limuel. Bagay na napansin naman ni Lara. Kanina ko pa napapansin ang tahimik mo at ang lalim ng iniisip mo. May problema ba, Han? Wala naman. Naaalala ko lang kasi yung isang anak ni na Clea, yung Limuel. Bakit mo naman naaalala ang batang yun? Ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Yung pakiramdam na para bang galing siya sa akin. Ano bang sinasabi mo, Marco? Iniisip mo ba na anak mo yung batang yun? Oo siguro, hindi ko alam. Basta maganang loob ko sa kanya. Lalo na nang yakapin niya ako kanina. Parang hinaplos ang puso ko. Baka naman natutuwa ka lang sa bata kaya ganon. Imposible na maging anak mo siya. Anak siya ni Clea kay Draven at yun ang katotohanan. Sunod-sunod na pagbuntong hininga ang ginawa ni Marco. Maya-maya ay tumango ito sa asawa. Tama ito, baka nga natutuwa lang siya sa bata, kaya ganun ang nararamdaman niya. Imposible na maging anak niya ito. Yeah, you're right. Ang mabuti pa siguro magpahinga na tayo. Medyo lumalalim na rin ang gabi. Mabuti pa nga, hindi yung kung ano-ano ang pumapasok dyan sa isipan mo. Pilit ngang kinalimutan ni Marco ang nararamdaman para sa anak ni na Clea. Itinanim niya sa isipan na imposibleng maging anak niya si Limuel. Mabilis na lumipas ang 3 linggo. Habang nasa meeting si Marco, ay nakatanggap siya ng tawag galing kay Lara. Umiiyak ito sa kabilang linya. Bigla naman siyang nataranta. Ano bang nangyari, Lara? Bakit ka umiiyak? Si Brian, Han. Sagot ni Lara. Anong nangyari sa anak natin? Halos manghina ang buong katawan ni Marco nang sabihin ni Lara ang nangyari sa anak nilang si Brian. Nagmamadali siyang umalis ng opisina at nagtungo sa ospital na kinaroroonan ni Lara. Halos paliparin niyang sasakyan sa sobrang bilis para lamang makarating ng ospital. Panginoon, ikaw nang bahala sa anak naming si Brian. Please, masyado pa siyang bata para kunin niyo. Taimtim na pagdarasal ni Marco habang nagmamaneho. Nang makarating sa ospital, ay kaagad niyang hinanap si Lara. Natagpuan niya ito sa chapel ng ospital. Kumusta ang anak natin? Tanong ni Marco, puno ng pag-aalala. Nasa emergency room pa siya. Hindi pa lumalabas ang doktor. Ano ba kasing nangyari? Bakit na-aksidente si Brian? Nakaaway ni Brian ang isang classmate niya. Yung simpleng away na uwi sa sakitan. Naitulak ni Kevin si Brian na naging dahilan ng pagkabagok ng ulo niya. Gusto kong makausap ang mga magulang ng Kevin na yun. Hindi ko palalagpasin ang ginawa niya kay Brian. Saka na yun, Marco. Unahin muna natin si Brian. Pagbalik nila ng emergency room, ay siya namang paglabas ng doktor na gumagamot kay Brian. Kumusta ang anak namin, Doc? Ligtas na ba siya? Kaagad na tanong ni Marco sa doktor. Masyadong maraming dugo ang nawala sa anak niyo. Kailangan siyang masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Ano ho bang blood type ni Brian? I think magkamatch kaming dalawa. Ako ang ama niya. Type AB po si Brian. Sagot ng doktor. Anong sabi mo, Doc? Type AB si Brian? Ulit ni Marco sa sinabi ng doktor. Yes, Mr. Rosales. Bakit hindi kami magkamatch ng anak ko? Maybe sa wife niyo, Mr. Rosales. Sige ho, Doc. Salamat. Mag-uusap lang kami sandali ng asawa ko. Tumango ang doktor. Nang silang dalawa na lamang ni Lara, ay pasimple niya itong hinila sa may bandang ulo. Ano ba, Marco? Nasasaktan ako. Reklamo ni Lara. Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi mo nasagot ng tamang itatanong ko sa'yo. May pagbabanta sa boses ni Marco. Ano bang itatanong mo sa akin? Hindi ako tanga, Lara.
Bakit hindi kami magka-match ng dugo ni Brian? Hindi ko ba siya anak? Tanong ni Marco na may halong galit sa boses. Siyempre anak mo si Brian. Kung anak ko siya, paano mong ipapaliwanag sa akin na hindi kami magka-blood type? Aba malay ko doon. Sa galit ni Marco ay nasampal niya ng hindi sinasadya si Lara. Nanlilisik ang mga matang tiningnan niya ito ng masama. Sumagot ka, Lara. Sino ang ama ni Brian? Sino? Halos dumagongdong sa buong ospital ang boses ni Marco. Galit na galit ito sa mga sandaling iyon. I'm sorry, Marco. So sinasabi mo na tama ako? Na hindi ko anak si Brian? Oo, Marco. Hindi mo anak si Brian. Hindi natin siya totoong anak. Umiiyak na pag-amin ni Lara. Nanlalaki naman ang mga mata ni Marco na tumingin sa asawa. Tama bang narinig ko? Hindi natin anak si Brian? Ulit ni Marco sa sinabi ng asawa. Tama ang narinig mo. Hindi nga natin tunay na anak si Brian. Paano nangyari to? Nasaan ang anak natin? At si Brian? Kaninong anak siya? Hindi ko alam kung kaninong anak si Brian. Basta dumating sa ospital si Jason na may kragang bata. Ang sabi niya sa akin, ang batang yun ang magiging anak natin. What? Sabihin mo sa akin, Lara. Nasaan ang tunay nating anak? Nasaan siya? Ninakaw ang anak natin, Marco. Pagkatapos ko siyang isilang nakatulog ako. Nang magising ako, pinakuha ko sa nurse room ang baby natin. Pero wala na siya doon. Nang tingnan sa CCTV, isang lalaki ang kumuha sa anak natin. Nakasuot ito ng black jacket at mahaba ang buhok. Sa takot ko na baka magalit ka sa akin, hindi ko sa'yo sinabi na magkausap tayo sa telepono. Pagkatapos natin mag-usap dumating si Jason na may kragang baby. Sinabi niya sa akin na ang baby na yon ang magiging anak natin. Sa takot ko na magalit ka sa akin kaya pumayag ako sa gusto niya. Naguguluhan ako, Lara. Kailan pa kayo naging close ni Jason? At bakit kanya napapayag sa gusto niya? Nasaan ang tunay nating anak? Sino ang kumuha sa kanya? Dahil kapatid ko si Jason. Si Jason ang sinasabi ko sa'yo na half-brother ko. Ano? Sinadya ko na hindi sabihin sa'yo ang totoo dahil alam ko na galit ka kay Jason. All this time, pinagmukha mo akong tanga. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Lara. Sa ngayon, ang mahalaga sa akin ay mahanap ang tunay nating anak. Sa galit ni Marco ay iniwan niya bigla si Lara sa ospital. Ngayon, malinaw na ang lahat sa kanya kung bakit malayo ang loob niya kay Brian. Pero hindi niya iyon pinansin sa pag-aakalang normal lamang iyon. Ngayon, nasagot na ang tanong niya dahil hindi niya tunay na anak ang bata. Ang iniisip niya ngayon kung ninakaw ang anak nila. Sino ang nagnakaw? Nasaan ngayon ang tunay nilang anak? Samantala, sa villa ng mga Monteverde, pinagmamasdan ni Clea ang mahimbing na natutulog na si Lemuel. Nakaramdam siya ng matinding kaba nang makita itong kausap si Marco. Iniisip mo bang nangyari sa party? Paano kung malaman ni Marco ang tungkol kay Lemuel? Napamahal na sa akin ng bata. Itinuring ko na siyang tunay kong anak. Hindi ko makakaya kung mawala siya sa atin. Ganun din naman ako, Clea. Napamahal na sa akin si Lemuel. Tunay na anak na ang turing ko sa kanya. At hindi ako papayag na mawala siya sa atin. Kung ganun, anong gagawin natin? Hindi pwedeng malaman ni Marco na anak niya si Lemuel. Na ang kasama niyang bata ngayon ay isang huwad. Mangingibang bansa tayo. Doon na tayo titira. Doon sa malayo kay Marco para safe ang sekreto natin. Saglit na natahimik si Clea. Maya-maya ay tumango ito sa asawa. Tama ito. Iyon ang magandang gawin nila para hindi makuha sa kanila si Lemuel. Flashback. Hindi ko pa rin matanggap, Draven. Hindi ko matanggap ang ginawa sa akin ni Marco. Niloko niya ako at ipinagpalit sa iba. Gusto ko siyang gantihan. Pero hindi ko alam kung paano. Huwag ka nang umiyak, Clea, okay? Akong bahala sa'yo. Darating ang araw na ikaw mananalo habang si Marco ay talunan. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo din, Clea. Sa ngayon, ang baby natin ang isipin mo. Ang kalusugan yung dalawa. Gusto ko safe kayo. Dahil marami pang mangyayari sa buhay mo.
at sa buhay ni Marco Rosales. Isang araw, habang nasa garden si Clea, ay dumating si Draven na may kargang sanggol. Nagtatakang nilapitan niya ang asawa sabay tingin sa karga nitong sanggol. Kaninong baby ba yan? Baby natin, Clea. Ha? Baby natin? Gulat na tanong ni Clea. Yes, my dear. Lalaki ang baby na to. Tayo ang makikilalang mga magulang niya. Sa atin siya, Clea. Ituturing natin siya na parang tunay nating anak. Paliwanag ni Draven. Sandali lang, Han. Hindi kasi kita maintindihan eh. Kaninong baby ba yan? Naguguluhang tanong ni Clea. Kay Marco at Lara. Sagot ni Draven. Tama bang narinig ko? Baby na Marco yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Clea. Tama ang narinig mo. Sa atin na siya, Clea. Tayo nang kikilalanin niyang mga magulang. Diyos ko, ano ba tong ginawa mo, Draven? Paano napunta siya yung anak ni Marco? Simple lang. Kinuha namin siya sa ospital. Namin? Sino-sinong kasama mo? Sina Jason at Franco. Ano? Kinakabahan ako, Draven. Paano ko malaman ni Marco na kinuha niyo ang kanyang anak? Tiyak malaking gulo ito. Kilala ko si Marco. Siya ang tipo ng tao na hindi magdadalawang isip. Relax ka lang, my dear. Malinis ang ginawa naming trabaho. Hindi malalaman ni Marco na nawawala ang tunay niyang tagapagmana. Paano mo naman nasabi? Dahil kasama niya ngayon ang anak ni Franco. Ito ang ganti mo sa kanya sa ginawa niyang panluloko sa'yo. Hawak mo ang pinakamalaking alas at sa inyong dalawa, ikaw ang nanalo, Clea. Tama, Draven. Kailangan natin makaalis dito sa lalong madaling panahon bago pa malaman ni Marco ang tunay na pagkatao ni Brian. Bukas na bukas din. Aayusin ko ang papeles natin. Magtiwala ka lang sa akin, Clea. Hindi makukuha ni Marco ang anak natin. Tayo ang mga magulang ni Lemuel at tayo ang may karapatan sa kanya at hindi si Marco. Kinabukasan nga, agad na inayos ni Draven ang mga papeles na kailangan nila sa pangingibang bansa. Ngunit napag-isip bigla ni Clea kung tama nga ba ang ginagawa nila. Pagdating ni Draven, agad niya itong sinalubong at sinabing may mahalaga silang pag-uusapan tungkol kay Lemuel. Ano bang pag-uusapan natin tungkol kay Lemuel? Nagbago na ang isip ko. Hindi na tayo aalis at hindi natin ilalayo si Lemuel sa tunay niyang mga magulang. What do you mean? Don't tell me na nakokonsensya ka at gusto mo nang ibalik ang bata. Oo, Draven. Dahil yun ang tama. Sapat na mga panahon na nawalay si Lemuel sa tunay niyang mga magulang. Panahon na para magsama-sama sila. Masakit ito para sa akin, pero ito ang tama nating gawin. Yeah, you're right. Walang sinayang na sandali si Clea. Agad niyang tinawagan si Marco at sinabi na gusto niya itong makausap ng silang dalawa lamang, na agad naman itong pinaunlakan. Nang sumapit ang hapon, ay pinuntahan niya ang lugar na kanilang pagkikitaan ni Marco. Nandun na ito nang dumating siya. Kanina ka pa ba dito, Marco? Medyo. So ano bang pag-uusapan natin? Bakit gusto mo akong makausap ng tayong dalawa lang? Tungkol sa tunay mong anak, Marco. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Didiretsohin na kita. Nasa amin ang anak mo. Napatayo bigla sa kinauupuan si Marco at tiningnan siya nito mula ulo hanggang talampakan. Kayo bang nagnakaw sa anak namin? Kung sasabihin ko na oo, ano ang mararamdaman mo, Marco? Magagalit ka ba sa akin? Kung kayo ang nagnakaw sa anak ko, ang ibig ba nitong sabihin, si Lemuel ang anak ko? Paano mo nasabi na si Lemuel ang anak mo? Yun ang nararamdaman ng puso ko. Sabihin mo sa akin, Clea, si Lemuel ba ang anak ko? Huminga muna ng malalim si Clea bago tumango kay Marco. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha nito. Luha ng kaligayahan dahil sa wakas, kilala na nito ang tunay na anak. I knew it. Unang kita ko pa lang sa kanya, iba na kaagad ang naramdaman ko. Yun pala dahil siyang anak ko. Gusto ko siyang makita at mayakap. Please, Clea, huwag mo namang ipagkait sa akin na makasama ko si Lemuel. Yun talaga ang gusto ko kaya kita tinawagan. Isasauli ko na sa iyo ang anak niyo. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ko ninakaw ang anak mo? Hindi, Clea. Dahil alam ko kung anong sagot sa tanong mo. Deserve ko ang paghigantihan mo.
Dahil niloko kita, sinaktan at pinagpalit sa ibang babae. Ang sama kong asawa, wala akong kwentang tao. Oo, aaminin ko, galit ako sa ginawa mo. Pero naisip ko, wala akong karapatan na magalit sa'yo. Kung tutuusin, kulang pa yan sa mga kasalanan ko sa'yo. Nagpapasalamat ako dahil minahal at tinuring mong anak ang anak ko. Salamat, Clea. Sa kabila ng lahat, inalagaan at minahal mo pa rin si Lemuel. Ikaw lang ang may kasalanan sa akin, Marco. Hindi kasama si Lemuel at mas lalong hindi ginusto ni Lemuel na maging anak mo. Patawarin mo ako sa lahat-lahat, Clea. Sa kagustuhan kong magkaroon ng anak, naligaw ako ng landas. Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi kita lolokohin dahil mahal kita. Ikaw ang unang babae na minahal ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi na maibabalik ang dati. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko ngayon. Pero sana, dumating ang araw na mapatawad mo ko. Matagal na kitang pinatawad. Ako ang tipo ng tao na hindi nagtatanim ng galit. Salamat, Clea. Isinama niya si Marco sa kanilang bahay para makilala ng dalawa ang isa't isa. Mabuti na lamang at hindi siya nahirapan na ipaliwanag kay Lemuel ang mga bagay-bagay. Masakit sa kanya na malayo na ito sa kanya, pero kailangan niyang tanggapin dahil iyon ang tama. Ito ang tatandaan mo, Lemuel. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang anak ko. Na mahal kita at magkapatid kayong dalawa ni Drake. Ikaw ang Kuya Lemuel niya. Hindi ka man galing sa akin. Walang makakapantay sa pagmamahal ko sa'yo. I love you, Mommy. Mamimiss po kita. I love you too, anak. Don't worry. Palagi ka naming dadalawin. Okay ba yun sa'yo? Hinatid na lamang nilang mag-asawa ang papalayong sasakyan ni na Marco. Dahil sa ginawa mo, mas lalo kitang minahal, Clea. Siguro, ito na ang tamang panahon para sundan natin si Drake. Ibig mo bang sabihin baby number 2? Oo, pero kung papala rin, gusto ko ng kambal. Samantala, tuwang-tuwa ang mga magulang ni Marco nang ipakilala niya si Lemuel bilang totoong anak niya at tagapagmana ng mga Rosales. Nagpahanda ang mga ito ng salo-salo para sa pagdating ni Lemuel. Nang matapos kumain, ay kinausap siya ni Jason at humingi ito sa kanya ng tawad. I'm sorry, Marco. Nagawa ko lang naman yun para magdusa ka. Pero I realized na mali pala ako. Inaamin ko, ako ang nakaisip ng lahat at nakipagtulungan ako kay Draven. Huwag ka sanang magagalit kay Franco. Nadamay lang siya sa gulong to. Paanong nadamay? Nalulugi ng negosyo ni Franco. Yun ang ginamit kong pagkakataon para pumayag siya sa gusto ko. Kapalit ng malaking halaga, pumayag siya na ipalit si Brian sa anak mo. Naikuyom na lamang niya ang dalawang kamao. Gusto niyang bugbugin si Jason pero naisip niya na huwag na lang. Sayang ang lakas niya para sa katulad nitong wala namang kwenta. Nang makalabas sa ospital si Brian ay isinama na ito ni Franco sa pag-uwi. Pero bago iyon ay humingi muna ito ng tawad sa kanya. Wala kang kasalanan, Franco. Tulad ko ay biktima ka rin sa mga nangyari. Salamat, bro. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga sa anak ko. Anak natin, Franco. Tayong dalawang ama ni Brian. Magtutulungan tayo na mapalaki siyang mabuting tao. Makalipas ang 2 taon, ay muling nagsilang ng malusog na baby boy si Clea. Wala na siyang mahihiling pa dahil maayos na ang lahat. Maayos na ang gusot nila ni Marco. Kung dati ay magkalaban sa negosyo sina Draven at Marco, ngayon naman ay business partner na ang dalawa at magkaibigan. Napatunayan ni Clea na masarap mabuhay sa mundo kapag walang galit na kinikimkim sa puso at marunong magpatawad sa mga taong nagkasala. Sa ngayon, payapa na ang buhay nila. Walang tinatagong sekreto, walang galit sa puso, walang labanan sa larangan ng negosyo, at higit sa lahat, walang taguan o palitan ng anak.